Masyado daw matapang mga kapatid ang galaw o kilos ni PBBM. Nagsalita si Senator Robin Padilla mga tol, no? So masyado daw matapang mga kapatid ang kilos ni PBBM. Ano masasabi nyo tungkol sa bagay na 'yon mga tol, no? Pwede kayo magbigay ng komento. Ano ba dapat ang ginagawa ni PBBM? Yung tipong magsasawalang kibo, no? O ano ang puwedeng gawin? Kasi dalawa lang 'yan, magsawalang kibo ka o yung tipong palagan mo, 'di ba? Kasi bansa ka mga tol, 'di ba? Kahit naman ano mga bansa, Ukraine nga pumapalag sa Russia, 'di ba? Hindi kasi dapat mga kapatid ang leader natin magpakita ng kahinaan, lalong-lalo na sa muka o sa mata ng mga bulling bansa mga tol, 'no? So eto, panoorin natin 'to, bibigyan natin 'to ng reaction video. Himayin natin mga tol, 'no? Himayin natin ano kaya ang mga mako-comment natin kay Senator Robin Padilla sa mga sasabihin niya. At the same time mga kapatid, puwede rin kayong magbigay ng inyong saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba at i-share ninyo at ibahagi ninyo ang inyong mga komento, 'no? So panoorin natin 'to. Sabi kasi ni Senator Padilla, sa posisyon ni President Marcos Jr. sa West Philippine Sea tensions versus China, masyado daw matapang mga tol, 'no? Well, mula 'to sa UNTV, 'yan papanoorin natin 'to. So 'wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga kapatid. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Ito ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas. So natatapangan pa pala sila dun sa ganong kilos mga kapatid, no? Kasi nababasa ko yung mga comment ninyo, mga tol, at minsan napapa-comment din tayo, 'di ba? At ang sinasabi nga natin, palag-palag naman kayo, ano, AFP, Navy, palag-palag naman kayo. Hindi kayo pumapalag kaya ganyan ng China kasi hindi tayo pumapalag 'Di ba ganun nga lagi nating nako-comment, no? So para pala sa kanila mga tol, masyado nang matapang 'yun. Grabe, no? Masyado na palang matapang 'yun. 'Di ba? Never pa tayong gumante at never pang ipinag-utos mga tol ng presidente na gumante ang Coast Guard. Water cannon nyo rin pag nandiyan dyan ng China, water cannon nyo rin. Di pa tayo gumaganting ganun mga tol Nananatili ang ginagamit natin kapag mayroong resupply mission yung mga maliliit na bangka. Ang dahilan para less provocative nga daw di ba? Pero hindi naman ganun ang nagiging resulta Mas agresibo pa ang China 'di ba? So yung China, hindi ba nila sinasabihan na masyadong matapang ang China? 'Di ba? Masyado silang matapang pero wala mga tol Pro-China pa rin sila Well, hindi hindi pwedeng itanggi dahil nakikita natin sila sa mga sa mga event ng China mga tol, nandoon sila. 'Di ba? May mga sinasabi pa silang 60% ng dugong Pinoy Chinese kaya dapat maging proud ka. Gano'ng mga bagay, no? US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabi Balikan natin. United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag niyo na ikumpara yung panahon ni Rodrigo Duterte. Alam na namin ang totoo. Alam na namin ang totoo, Senator 'Di ba? Paano mawawalan ng tensyon doon isinuko 'Di ba nagkaroon ng deal hindi na magdadala ng materials doon sa BRP Sierra Madre. So ano pang haharangin ng China? Ano pang tensyon? 'Di ba? Lahat ng gusto ng China sinunod ni Duterte. Paano magkakatensyon 'yun? Inutos niya rin daw wag na magpapatrol. Paano magkakatensyon 'yun? Ganun ba yung gusto na ninyo? Senator, yung ibalik yung ganong dati? Yun ata gusto nila 'di ba? Yung tipong magiging president mga tol, yung tipong walang kakayanan para ipagtanggol ang ating soberanya na unti-unting sinasakop
unti-unting inuukupa ng mga dayuhang bansa, mga tol. Yun ata ang ano nila eh. Yun ata ang mas gusto nila, no, mga tol. Isa kang bansa tapos unti-unti kang sinasakop, unti-unting inaagaw yung mga teritoryo mo, tas ikaw wala kang gagawin dahil sa sobrang takot mo. Ayaw natin ng gera, linawin ulit natin yan. Pero maraming pwedeng paraan na gawin eh. 'Di ba? Maraming pwedeng paraan na gawin eh. Kaso wala eh, ang gusto lang nila is status quo. Yung tipong walang galawan talaga, yun ang gusto nila is status quo. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN. Sinong sasaklolo rito? Eh lahat yan binubulas ng China. China pinakamalaki dyan. Di ba? Wala nga pakialaman China, sinagasaan niya lahat yan ng kanyang 9-dash line eh. Pagka ang China higanteng bansa, ang ipantatapat natin higanteng bansa din, mga tol. 'Di ba? Yung tipong mapupuwing naman siya. Eh kaso ipantatapat mo sa kanya maliliit na bansa rin. 'Di ba? Saka gera ba pag humihingi ka ng tulong agad? Gera na ba 'yon? Yun ata kasi mindset nila, mga tol eh. 'Di ba? Kapag lumapit ka sa Amerika, lumapit ka sa Japan, lumapit ka sa ibang mga bansa, international country, 'di ba? Sa international community. Gera na agad ang nasa isip nila, mga tol. Ang China, mga tol, bulas yan. Mahilig silang manakot, mahilig silang manindak. Yun ang strategy nila. Ginagamitan nila ng puwersa nila. Binabraso nila ang Pilipinas. 'Di ba? Hindi ba malaking tulong yung nakikita natin, mga tol? Na kapag naglalayag ang Pilipinas kasama ng mga malalaking bansa, tameme ang China. Nasa malayo lang siya, hindi siya kumikilos. Wala siyang magawa. 'Di ba? Wala siyang magawa, wala siyang kinikilos, mga tol, nasa malayo lang siya. 'Di ba? Yun din ang nagiging depensa ng Taiwan, mga tol, kung bakit hindi sila sinasalakay ng China eh. Kasi alam ng China kapag sinalakay nila Taiwan, hindi sila madadalian diyan, marami susuporta at maraming tutulong diyan. At ayaw din ng China 'yon. Kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Ba't di nyo na lang suportahan? 'Di ba? Yun ang pinakamagandang bagay eh. Suportahan nilang nila. Eh ang problema, dahil sa galit nila sa Amerika, mga tol, ganyan ang react nila, 'di ba? Kita nyo yung pagsasalita ni Pantaleon Alvarez, mga tol. Dapat kasuhan yun ng DOJ, no? No, hinihikayat niya yung AFP, yung mga sundalo. Withdraw ninyo, suporta ninyo sa chief executive. Anong dulot nun kung gagawin ng mga sundalo yun? Babagsak ang Pilipinas, mga tol. Grabe. Dapat yun, no? Imbestigahan ng DOJ yun eh. Ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Yun naman pala, okay naman pala. Hindi talaga ito ang oras para magpakita kayo ng pagkontra. No, kailangan tayo magsuportahan, mga tol. 'Di ba? At kailangan pa bang ipaliwanag ni PBBM? Nakikita naman natin ngayon. Kitang-kita naman ng mga mata natin eh. Bino-broadcast na ng mga media kung ano nangyayari, 'di ba? Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan. Hindi nyo ba naiintindihan? Sino rito ang hindi nakakaintindi? Comment naman kayo. Kailangan pa bang ipaliwanag ng Malacanang kung ano yung ginagawa niya pag bumibisita siya sa Germany, sa Czech Republic, sa Amerika, sa Japan? Pag naikipag trilateral, bilateral meeting siya sa iba't ibang mga presidente, mga superpower country, kailangan niya pa bang ipaliwanag kung para saan yun, mga tol? Comment nga kayo kasi si Senator Robin Padilla, kailangan niya daw ng paliwanag eh. Kung ano tong mga drastic decisions na ginagawa nila. Drastic decision. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito.
Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung... Alam nyo kung bakit? Sinabi na kasi ni Digong, hindi ata nakinig nun si Senator Robin, no? Ba't di tayo nagkaroon ng escalation? Kasi nagpaalam si Digong, mag-daydrill ako ng langis para makatipid ako. Binalaan na agad siya ni Xi Jinping, don't do that. No? Ayaw daw masira ni Xi Jinping yung relasyon nila bilang magkaibigan at magkakatrouble kapag ginawa ni Duterte yon. Imagine nyo kung tinuloy ni Duterte mag-drill siya ng langis. Sabihin na natin pinanindigan ni Digong yung tapang niya noong mga panahon na yon. Aba, escalation tension yon mga tol. Diba, biruin mo, ayaw ng China yan. Tapos si Digong magdidrill ng langis. Kasi atin naman yun eh. Diba, exclusive economic zone natin. Lahat ng kapakinabangan dyan, eksklusibo dapat sa Pilipinas lang yan. Imagine nyo kung tinupad ni Digong ang kanyang tungkulin para sa bayan na lahat ng resources na dapat para sa Pilipino ay ibibigay sa Pilipino. Diba? Mga lamang dagat, yung langis, para sa Pilipino yan dahil exclusive economic zone yan ng Pilipinas. So para sa Pilipino yan. Imagine nyo kung tinupad ni Digong yung tungkulin niya at drinil niya yung langis. Ay, malamang yun, tension yun. Kaso hindi eh. Diba? Tapos imagine nyo, hindi nakipag-deal si Duterte dati. Bakit kami makikipag-deal sa'yo na hindi namin i-repair yung barko namin? I-outpost namin yan. Diba? Masisira yung barko na yan pag di namin i-repair yan. I-repair namin yan. Imagine mo, ganun siya katigas. Magkaka-tension yan mga tol. Magkaka-tension yan. So yung sinasabi ni Senator, kasi yung panahon daw ni Duterte, walang tension. Lahat ng gusto ng China sinunod eh. Lahat ng kagustuhan ng China sinunod eh. Malamang walang tension yun. Ikaw ba naman sunod-sunuran ka sa China eh? Aapihin ka pa ba ng China? Sunod-sunuran ka na nga sa kanya? Mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang Gentleman's Agreement sa Senado, nanindigang dapat isa lang sa pagdinig ang issue dahil sa taliwas na mga pahayag ng ilang opisyal ng nakaraang administrasyon. Karapatan ng taong bayan mga tol, malaman yun. Karapatan. Bakit? Kasi diyan din nakasalalay mga tol kung sino yung pagkakatiwalaan ng taong bayan sa susunod na eleksyon. Diba? Diyan nakasalalay yun kung sino pagkakatiwalaan nila. Kung isa'y sikreto nila yun, di bulag, bingi ang taong bayan. Hindi nila alam kung sino ang nila, ang paniniwalaan nila o pagkakatiwalaan mo. Diba? Biruin mo pinagkatiwalaan mo 6 na taon tapos may sikretong deal pala. Diba? Hindi rin anya totoo na mas maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet. Mga tol, pinapakinggan natin yung sinasabi ni Risa Hontiveros dito mga tol. Panahon daw ni Digong nung nag-pass ng batas ang China na binaban ang mga Filipino fishermen, mga kapatid na mangisda. Grabe yun mga tol, sa loob ng ating exclusive economic zone. Naban tayo mangisda mga tol. Ano pa yung sinasabi? That China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Totoo naman
Dito nga, may welcome China, Pilipinas sa province of China, mga tol. Paano nga naman magkakatensyon? Lahat ng gusto ng China sinunod ni Digong, mga tol. 'Di ba? Paano, imagine mo mga tol, no? Paano magkakatensyon 'yon? Ang tensyon, mga tol, nandirito sa Pilipinas. Dahil nga doon sa Tokhang. Dahil nga doon sa kanyang war on D. Doon talaga mataas ang tensyon noon, mga tol. 'Di ba? Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Sa pagbabalik sesyon ng Senado sa April 29, inaasahang malalaman kung anong komite ang didinig sa issue ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea at kung sino-sino ang ipatatawag para magpaliwanag kaugnay ng kontrobersyal na kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Una nang nagpahayag sa Senator Jinggoy Estrada na handa siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite na Senate Committee on National Defense, habang ikukonsulta naman anya ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga kasamahan sakaling iatang ito sa kanyang komite na Senate Committee on Foreign Relations. Nako, maka-Duterte yan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Okay, mga tol, yan, no? Yung sinasabi ni Senator Robin, masyado daw matapang ang approach ni PBBM, mga tol. Alam mo, ang nakikita ko kasi ayaw nga nila eh. Siyempre lahat na lang ng butas gagawin nila dyan, mga tol. Pasyal-pasyal nga lang ang tawag ng Duterte dun sa ginagawang mga foreign visit ni ni Marcos eh. Ang approach ni Marcos, mga tol, kung tayo binabraso ng China, kung tayo pineflexan nila ng kanilang lakas, ng kanilang dami ng barko, wala tayong ganun. 'Di ba? Hindi natin kayang sumagot o i-rebuttal 'yun, yung flexing ng China. Hindi natin sila kayang tapatan ng navy natin kasi kukulang tayo kumpara sa kanila eh. So ang ginagawa natin, mga tol, kumbaga sa isang street na laging may nakaabang na bully, at kapag tayo mag-isang dumadaan, lagi tayong inaapi, ang ginagawa natin, nagtatawag tayo ng mga big brother natin. Nagtatawag tayo ng may kakayanan na katulad ng sa kanila. Kaya tingnan nyo, 'di ba nung nakaraang natin, maritime cooperative natin, yung kasama yung Japan, Australia, US, o 'di ba? Kitang-kita natin, mga tol, ni walang humarang, ni walang bumuntot, ni wala man lang nagpakitang incheck. Pero yung nakaraan, 'di ba? Nandirito malapit sa Alaminos, Pangasinan, yung barko ng Pilipinas na magsasagawa lang ng research. 'Di ba? Binuntutan agad malapit sa Pangasinan. Aba, hindi pa tayo nakakalayo, no? 35 nautical miles pa lang nakabuntot na sila, mga tol. Pero tingnan nyo, pag may kasama tayo mga malalaking bansa, 'di ba? Distansya sila eh. Distansya sila, mga tol. 'Di ba? Kung ganun lagi, nakadistansya sila sa atin, asan ang tensyon? Wala. 'Di ba? So anong matapang doon? 'Di ba? Well, pananaw nila yan, mga tol, kasi alam nyo na, pro-China eh. Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.